Mapagpalang araw. Ang ating pagninilay ngayon ay nakatuon sa isang tanong na mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Sino kami, O Diyos, sa iyong kaisipan? Bawat isa sa atin ay may mahalaga sa mata ng Diyos. Ang ating pagkaunawa sa ating sarili sa pananaw ng Diyos ay may malaking epekto sa ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Una, kami ay Kanyang nilalang at minahal na minamahal. Sa awit, Kabanata 139, talatang 13 hanggang 14, itinuturo sa atin na sapagkat ikaw ang lumikha sa aking mga kabuuan, iyong inililarawan ako sa sinapupunan ng aking ina. Ako'y magpupuri sa iyo sapagkat ako'y kamangamanghang nilikha. Ang mga gawa mo'y kamangamangha at ang aking kaluluwa ay lubos na nakakaalam nito. Sa mata ng Diyos, tayo ay Kanyang nilalang at tayo may espesyal na halaga sa Kanyang mata. Hindi tayo aksidente o walang kabuluhan. Tayo nilikha ng Diyos para sa isang layunin at mahal na mahal niya. Ang pagkilala na tayo nilikha ng Diyos ay nagpapalakas sa ating tiwala sa Kanya at nagpapakita ng ating halaga sa Kanyang mga mata. Pangalawa, kami ay mga anak ng Diyos. Sa Juan Kabanata 1, talatang 12, sinasabi, ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga naniwala sa Kanyang pangalan, siya'y binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay tinatanaw tayo hindi lamang bilang Kanyang nilalang, kundi bilang Kanyang mga anak. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may karapatan sa Kanyang pagmamahal, pag-aalaga at mga pangako. Ang pagkakilala natin sa ating sarili bilang mga anak ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tapang, kagalakan at pag-asa sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pangatlo, kami tinuturuan at pinagpapalakas ng Diyos. Sa Pilipos Kabanata 4, talatang 13, sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa pananaw ng Diyos, tayo ay may kakayahang magsikap at magtagumpay dahil Siya ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan. Ang kaisipan na tayo tinutulungan at pinalalakas ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa atin sa mga oras ng pangangailangan. Hindi tayo nag-iisa sa ating laban at ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay ng gabay at suporta. Pang-apat, kami niligtas at may bagong buhay kay Kristo. Sa Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, sinabi, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi mula sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa mga gawa upang walang sinuman ang magmapuri. Sa mata ng Diyos, tayo ay mga niligtas na tao. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Ang kaisipan na tayo ay iniligtas ay nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan. Hindi na natin kailangang magdalawang isip. Kung tayo ay karapat-dapat dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay tinanggap at pinalaya mula sa kasalanan. Panglima, kami tinutulungan na magbago at magtagumpay sa pagpapakabanal. Sa Roma, Kabanata 8, talatang 20, sinasabi, sapagkat ang mga iniibig ng Diyos ay iyong mga itinalaga niya upang maging kawangis sa marami pang mga kapatid. Ang Diyos ay may layunin na magbago tayo at maging kawangis ni Kristo. Sa ating buhay, patuloy na tinuturuan tayo ng Diyos upang magtaglay ng Kanyang katangian at magtagumpay sa pagpapakabanal. Hindi tayo perpekto, ngunit sa kaisipan ng Diyos, tayo ay may potensyal na magbago at maging higit pang tulad ni Kristo sa bawat araw. Mga kapatid, ang ating pagkaunawa sa ating sarili bilang mga nilalang, mga anak ng Diyos, mga niligtas at pinalakas na tao ay may palalim na epekto sa ating buhay. Kung tayo tinuturing ng Diyos na mahalaga, may layunin at may kakayanang magtagumpay sa Kanyang biyaya, magbabago ang ating pananaw sa ating sarili at sa ating relasyon sa Kanya. Tandaan na ang kaisipan ng Diyos tungkol sa atin ay puno ng pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapakita ng iyong pag-ibig at malasakit sa amin. Salamat po sa pagpapahalaga sa amin bilang iyong mga anak, sa pagliligtas sa amin at pagpapalakas sa aming mga puso. Tulungan mo kami na makita ang aming sarili ayon sa iyong kaisipan bilang mga nilalang na may layunin at talaga sa iyong mga mata. Patuloy mo kaming gabayan upang magtagumpay sa pagpapakabanal at magpatuloy sa pagiging kawangis ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.